Good evening and welcome to Riptype Basic Estimate. At ngayong gabi, tuturuan kita kung paano mag-estimate ng Skillion roof. So, if you're interested, let's go! So, meron tayo ditong diagram ng Skillion roof. Ito yung top view niya. So, meron tayong sukat dito na 6 meters by 8 meters and 5 meters by 6 meters. Sa pag-compute ng Skillion type roof, gagamit tayo ng Riptype. So, same pa rin yung magiging formulas natin para sa panel. Yung quantity niya is equal to width divided by effective width. Bale, dalawang roof area yung kukunin natin dito or yung linear meter niya. Isa dito sa mas malaki, then dito sa mas maliit. Ang itsura niyan is parang ganito. Skillion yung tawag kasi ang ibang definition ng Skillion is lean to or naka-lean yung isang part doon sa kabila. So, pagka-quantity, width natin, start natin dito. Width is 8 meters divided by yung Riptype na ginagamit natin na may effective width na 1.070 meter. Compute natin 8 divided by 1.070, that is 7.47 pieces. Then dito sa kabila, hindi na muna natin i-round up ito kasi check natin dito kung ilan yung magagamit na quantity. So, dito na part, ito quantity A, quantity B is equal to same formula, width divided by effective width. Width natin is 6 meters divided by effective width na 1.070 meter. So, 60 by 1.070, that is 5.6 pieces. So, dito, kung hindi lang, kung nasa saktong 7.40 sana ito, 7.40 pieces, round up na natin siya ng 8 pieces. Then dito, i-round down natin, magiging 5 pieces lang sana. Kaso 7.47, 5.6, so parehas na lang natin siyang i-round up into whole number. So this one is equal now to 8 pieces. Then itong 5.6 equal to 6 pieces. So, para makuha natin yung LM, ang LM natin is quantity times length. So, para sa LM na isa, or i-transfer na natin lahat dito, yung quantity natin is, para sa LM1, LMA, quantity is 8 pieces times 6 meters plus i-whole na lang natin, plus 6 pieces times 5 meters. So, meron tayong total linear meter na
8 times 6 plus 6 times 5. That is 78 linear meter. So, ganun lang kasimple mag-compute ng quantity and linear meter ng Skillion roof. Meron na tayong quantity na para dito. May 8 pieces na 6 meters. And then, 6 pieces na 5.0 meter. Ang total linear meter natin doon is 78 linear meter. Ito na yung papapresyohan mo or ikakanvas mo sa mga roofing companies or sa yung roofing sales. Move on tayo sa bended accessories. Sa bended nito, ang drawing kasi nito or yung sa actual niya or dun sa front view niya is nakaganito siya. Nakaganyan yung itsura niya. So, ito yung 6 meters. Then, dito sa kabila, yung 5 meters. So, identify natin yung mga bended accessories na magagamit natin para dito. So, dito na part sa nasa taas, ang mga bended accessories natin, syempre din dun sa pupuntahan nung arrow is gutter. So meron tayong outside gutter dito. Then itong tatlong side nito, dito sa taas, sa baba, tsaka dito sa side, parang dito siya. Isa dito and dito na part. So end flashing ito. End flashing and end flashing. Then dito naman sa lower roof niya, dito sa direction ng arrow, kung pupuntahan niya is automatic yan, outside gutter or outside gutter. Then, dito na side na dalawa is end flashing. Then, kung mapapansin nyo dito, bale nakalin siya doon sa wall natin. So, kaya tinawag na lean-to kasi nakasandal siya doon sa may wall. So, ang ilalagay natin dito, kung let's say ang wall niya is concrete wall, dito na part is maglalagay tayo ng ganyan. Wall flashing ang tawag namin dito. Wall flashing. Para maiwasan yung tubig na gagapang dito sa may bandang wall niya and dito sa roof or yung kapag malakas yung hangin pag bumabagyo, maiwasan yung mag-overflow yung or mag-backflow yung tubig papunta dito sa wall, then dun magkukos ng leak. So dito na part is wall flashing. So na-identify na natin lahat ng bended accessories na magagamit natin. It's time to compute. So, dito muna tayo. Start natin dito sa upper roof, sa outside gutter. Ang formula pala natin dito is para sa quantity is equal to length divided by effective length. Yung length nung bended is depende doon sa kukunin natin na bended accessories. Ito yung mga length niya dito. Yan. Palibot yan, puro length lahat yan. Tapos itong effective length, ito yung length or haba nung bended accessories natin, yung standard. Meron tayong 8 feet na length. Pero dahil metric unit yung ginagamit natin sa pag-compute, convert natin ito into meter. 8 feet conversion it is 2.44 meter. Pero kailangan natin ng overlapping para sa mga bended accessories para maiwasan yung
pag-leak pagkatutok lang siya. Kailangan natin at least 10 cm na overlapping para dun din maglagay ng silicone sealant. So, minus 10 cm, ang effective length na natin ng bended accessories is equal to 2.34 meter. So, mag-compute na tayo. Para dito sa outside gutter, dito sa upper roof, quantity is length divided by effective length, 2.34. That is 3.41 pieces. Pero magra-round up tayo into quarter. So, 1/4, 1/2, 3/4, and whole number. 3.41, ang round up nito is 3.5 or 3.5. So, 3.5 dito. And dito sa kabila, sa end flashing, 3.5 na din. And then, dito sa end flashing niya magkabilaan, 6 meters length divided by 2.34. That is 2.56 pieces. So, sumobra siya ng 6 mm. Kailangan natin yan i-round up into next quarter. That is 2 and 3/4 or 2.75. 2 and 3/4. Then, dito na side, sa lower roof natin, outside gutter, 6 meters yung length divided by 2.34. That is 2.56 pieces, or round up na natin gaya dito kanina. That is 2 and 3/4 and 2 and 3/4 dito sa wall flashing. And then para dito sa end flashing niya magkabilaan, 5 divided by 2.34, that is 2.13 pieces, or round up natin into next quarter, that is 2 and 1/4. Then 2 and 1/4. So, nakompleto na natin. It's time to transfer dito sa ating quantity. So, para sa ating outside gutter, pag-plusin lang natin ito. 2.75 plus 3.5, that is equal to 5 and or that is 6.25 pieces, or gawin na nating 7 pieces. Then end flashing natin is equal to 2.75 plus ito 2.75 plus ito 3.5 plus dito sa kabila 2.25 plus dito 2.25, that is 13.5 pieces, or round up na natin into 14 pieces. Then last, yung wall flashing natin, that is equal to 2.75 pieces, or round up na natin into 3 pieces. That's it. Meron na tayong quantity para sa bended. Outside gutter is 7 pieces, end flashing 14 pieces, and wall flashing is 3 pieces. Next na natin is yung kanyang hardware accessories. Para sa mga hardware natin, ang standard na ginagamit is tech screw na 12 by 55 para sa 22 to 25 mm na rib height. Blind rivets na 532 by 1/2. Silicone sealant. Touch-up paint para sa mga magagasgas sa delivery and installation natin. Underbody coating or UBC para sa outside gutter natin. Pahiran natin dun sa loob para mas maganda yung kanyang coating para additional protection. And last is concrete nail. Concrete nail na 1 inch para dito sa wall flashing. Para direct natin
na i-fasten doon sa may concrete wall. So, simple lang mga formulas nito. Para sa text screw, nahin na natin. Ang formula niya is LM times 3.5 para sa diamond orientation and 5 para sa full text orientation. So, LM times N constant divided by purlin spacing. So, LM natin is 78. Then, ang recommend ko na orientation ng rib type nung sa text screw niya is diamond text. So, gamit tayo 3.5. Pero pagka gusto nyo full text orientation, itong 3.5 gawin ninyong 5. Then, purlin spacing, standard, 60 cm or 0.6 meter. Mag-compute natin, 78 times 3.5 divided by 0.6. That is 455 pieces. Then, mag-add tayo ng 25 pieces para sa mga mahuhulog or defect na text screw. So, that is 480 pieces. Then, next, blind rivets. Ang formula nito is quantity ng lahat ng bended times 25, average. Yun yung constant natin. Pero kung gusto nyo nung mas accurate na bilang or quantity ng bended or blind rivets, ilalagay ko na lang sa description box yung mga constant para sa iba't ibang lapad ng bended accessories. Pero averaging 25 yung ginagamit ko. So overall quantity ng bended, that is 7 plus 7 plus 3, 10 plus 14, that is 24 pieces. 24 times 25, that is 600 pieces. Then mag-add tayo ng 25 pieces para sa mga defect or mahuhulog. So that is 625 pieces. Then next natin, silicone sealant. Quantity ng bended divided by 5. 5 yung average na constant na ginagamit ko para sa lahat ng klase ng bended accessories. Pero kung gusto niyo ng mas accurate, tingnan nyo na lang yung mga constant dun sa description box, dun ko ilalagay. So overall quantity, that is 24 divided by 5, that is equal to 5 tubes ng silicone sealant. Then touch-up paint, LM. Touch-up paint para sa panel natin is LM divided by 150. Then touch-up paint para sa bended is quantity ng bended divided by 30. So i-direct compute na natin. LM natin is 78 divided by 150 plus quantity ng bended is 24 divided by 30. So kailangan natin ng 1.32 can or round up na natin into 2 cans. Then underbody coating is quantity ng gutter times lapad nung gutter times length nung gutter divided by constant na 15. So ang gutter natin is 7 pieces times yung lapad niya. Ang usually na or standard na ginagamit na lapad is 24 inches para sa 2x10 na fascia board. So that i-convert natin into meter, that is 0.60 meter times yung length nung gutter natin na 2.44 or 8 feet. Then yung constant natin na 15. So that is 0.68 can or round up na natin into 1 can. Then para sa concrete nail, nakalimutan ko pa rin kung ano yung formulas niya. Pero pwede natin i-assume
as 1/4 kilogram na lang. Kasi 3 pieces lang naman yung ipa-fasten natin na wall flashing. So, that is 1/4 kilogram. So, yun. Tapos na natin sa hardware accessories. Meron tayong tech screw 12x55, 480 pieces. Blind rivets 532 by 1/2 na 625 pieces. Silicone sealant 5 tubes. Ketchup paint 2 cans. Underbody coating para sa gutter 1 can. Concrete nail na 1/4 kilogram. And lastly, for option sa mga gusto ng additional resistance from heat, kailangan natin ng insulation. So, magagamit natin dito is yung pinaka-common type ng insulation, PE foam, na may dimension na 1 meter by 50 meter. And then, wire mesh na may dimension na 48 inches by 60 feet. Then, tech screw na 12 by 25 or yung 1 inch na tech screw para may fasten yung PE foam natin. Ang formulas ng PE foam or PE foam tsaka wire mesh is roof area divided by PE foam area or wire mesh area. So, ilagay na lang natin effective area ng dalawa. So, PE foam, roof area natin, pwede natin gamitin yung 78 mm. Total, maliit lang yung discrepancy ng square meter at saka linear meter pagka rib type. So, 78 divided by PE foam na ang area niya is 50 square meter pero kailangan natin ng at least 4 meters para sa mga overlapping. So, less natin yon, 46 square meter yung gamitin natin. That is 1.69 rolls or 2 rolls ng PE foam. Then, para sa wire mesh, same formula, roof area 78 divided by ang ginagamit ko na standard roof area para sa wire mesh na 48 inches by 60 inches, 60 feet is 18 square meter. 18 to 25 square meter. Pero nagmi-minimum lang ako doon sa 18 square meter. So, that is 4.33 rolls ng wire mesh or that is 5 rolls. Then, para sa tech screw, ang formula ng tech screw natin is quantity ng PE foam times 50 pieces. Sa isang rolyo ng PE foam, 50 pieces ng tech screw na 1 inch yung kailangan natin. So, 2 times 50, that is 100 pieces. So, yun lang. Ganun lang kasimple mag-compute ng insulations. Meron tayong PE foam, 2 rolls, wire mesh, 5 rolls, tech screw na 100 pieces. Ito na lahat ng items or materials na roofing materials na gagamitin mo para sa skillion roof. So, if I miss anything, just comment para alam ko kung ano yung next na or ano yung i-revise ko sa estimate ko or ano yung next best thing na gagawin ko. So, ayun, ganun lang siya kasimple. I hope may natutunan ka sa video na to and because that is my mission. And if you want to support me on that mission, please do subscribe and share this video to your friends. So, until next time, keep hustling.